So, magandang araw. Gagawa na naman tayo ng video. So, kwentuhan lang to. So, ito, di ba may Facebook account ako? Tapos yung 1 year na ako gumagawa ng content or mahigit pa. Pero dati, hindi pa monetize kasi lately ko lang nalaman yung monetization. So, marami naman na ako nagawang content. Yun nga lang, may hindi ako na-click doon na kasi parang magpupulang ng viewers yung na-click ko. So ngayon, na-click ko. As in ngayong araw lang na to, yung monetization. Tapos biglang nakita ko, pumipera na siya pero 0.05 lang. Pero sayang yung mga nakalipas na videos tsaka mga post ko kasi walang money, di ba? Pero at least natuto naman din ako kung paano. Marami kasing proseso yan. May fill up ang ka pa na tax, tapos yung identification, basta etc. Basta malalaman nyo yan pagka in-explore nyo. So, tinuklas ko lang talaga siya kanina. Sabi ko, bakit kaya hindi pa pumipera to? Nakalagay lang kasi eligible for monetization. So, yun, another lesson na naman sa akin. At least ngayon, sure na ako na kumikita na siya. Pero, barya-barya lang. Hindi ko naman siya aasahan. Kasi 0.05 lang eh. So, magkano lang yun? Sentimo lang, di ba? Pero, in US dollar to. Pero kahit na, kuwari maka $10 ka, US naman yan eh. At least may pera pa rin, di ba? At the same time, parang aliw-aliw mo na lang din yan. Kaysa mga pagkwentuhan ka sa mga tao na wala ka namang mapapala, yayayain ka lang uminom or kung ano-ano pang hindi makakabuti sa'yo. Pag-uusapan, weather, bagyo, kung ano-ano pang kabullshitan. Which is, kung focus ka sa sarili mo, hindi na mahalaga yan kasi pag nag-focus ka sa sarili mo, parang flexible ka kasi. So, kumari, oo nga, may bagyo, ano magagawa mo dyan? Hindi mo naman kontrolado yan, di ba? Kontrolado mo lang sarili mo. So, hindi na rin siya mahalaga in the bigger sense, di ba? Kasi yung iniiyak-iyak mo dyan or kung ano-anong pagpapaka-victim mo, dahil lalaki ka, kumilos ka na lang, di ba? Now, hindi nyo to, sasabihin nyo, napaka-cold ko, di ba? Pero, ganun talaga eh. Anong magagawa mo? Hindi mo kontrolado yan. Self lang talaga yung makokontrol mo. Tsaka naniniwala din ako na kapag nag-i-emit ka ng higher frequency or vibration o yung tinatawag kong neutrality, infinity, kapayapaan, hindi mo ma-experience yung mga super na drastic na na experience kagaya niyang bagyo, di ba? Na-post ko na yan sa Facebook ko. Umuulan ng malakas, tapos nagka-undoy na dati, super lakas ng ulan, kung ano-ano pang dilubyo. Yung bayan ko sa Mandaluyong, yung tinitirahan ko doon, maliit na bahay lang naman yun, pero never ko pa na-experience na binaha yun. So, ibig sabihin, kinarga ko yung mga kapitbahay ko doon, di ba? Dahil sa akin. Pati yung parents ko, hindi naman din nila may experience yun dahil sa akin. Kasi point of view mo lang talaga yung God self lang eh. Now, yan yung babaguhin nyo, yung mindset nyo na pa-victim. Ang gagawin nyo na lang talaga, super focus lang sa sarili. Now, yung black pill, may idea ka lang naman sa Lookism, pero marami kasi hindi nila nagigets yung Lookism eh. Sabi nila nagbago na ako, nag-flip-flop. Now, hindi yan pa rin pinaniniwalaan ko, pero hindi lang ako nagde-dealt dyan. Kasi, hindi mo makokontrol yan eh. Kaya nga numbers game. Kaya yung mga formula na sinasabi ko dito, is yung makokontrol mo lang. Hindi mo makokontrol ang height mo, chad face mo, buto ng mukha mo. Pwede ka mag-mewing, which is ginagawa ko. Nakatulong naman siya sa orbital region ko. Tsaka yung forward growth. So, mas gumanda na yung ginagawa ko pa rin siya hanggang ngayon. Mga 1 year and a half na yung mewing ko. Kasi nakita ko yung orbital region ko. Tsaka detox heavy metals rin pala. Isa pa pala yan. Tsaka yung stretching, di ba? So, meron ako sciatica dati. Nag-i-stretch kasi ako para tumangkad ako ng few inches, di ba? Para ma-maximize. Kasi naniniwala pa rin talaga ako na
hindi fix yung nabibend mo yan, nahahack mo yung genetic mo. Now, yung genetic, merong certain limit lang yan na hackable. Kuwari, 5'7" ka. Ang realistic hanggang 5'10", 3 inches. Kasi si Chris Brown, nung hanggang 25 siya, 6 foot lang height niya. Yun yung claim simula dati pa to 6 foot lang. Ngayon parang, tingnan nyo, search nyo ngayon si Chris Brown, 6'1" and a half na siya. Yung Korean din na si Jay Park, 5'7" lang din siya. Nahack din niya yung kasi nag-gym siya di ba? Tapos, syempre, lalakasan mo yung protein mo. Ano bang building blocks ng bones? Protein. Yung loob niyan, bone marrow, protein yan. So, mahahack mo yung genetic mo talaga. Kaya naniniwala ako dyan. So, yun nga, nag-stretching akong gabi. Tapos, na-cure ko yung sciatic ko sa likod kasi parang may na-antay doon. Kasi nga, di ba nga sinabi ko sa inyo, ang lahat ng sakit ng tao ay galing sa heavy metal siya microplastics na nakukuha natin sa pagkain, tsaka sa inumin, tsaka hangin. So, everyday ka dapat nagdi-detox ng heavy metal. So, ang dami kong pan-detox. Yogurt. Hindi na ako makain ng kanin. Pero nung umuwi ako ng Pilipinas, nangayayat ako. Nasayang yung gain ko kasi nga, kumain akong kanin. Tapos, kung ano lang yung binibili nila, yun lang yung inaano ko, kinakain. So, short sa protein ako doon. Yun, nandun ako sa Pilipinas. Hindi kagaya dito sa New Zealand na sagana ako sa protina. Tsaka puro unprocessed kinakain ko dito Mahirap pag may kasama ka, tas kasama mo sa bahay tulog, di ba? Kaya mas maganda magsolo ka na lang talaga. Kasi dito, everyday ka talaga. Ako lang yun Meat talaga kinakain ko everyday. Kasi nga iniwasan ko nga yung mga processed food. Kasi nga targeted individual ako. So, ang dami kong pang detox ng heavy metals, coriander, everyday ko rin kinakain yan. Spirulina juice, combination yun ng spirulina, barley, wheatgrass, tsaka yung, ano pa yung barley, wheatgrass. Basta yun, tatlo yun nakaka-detox. Yogurt din, probiotics. Hindi na nga ako nagfa-fiber Parang yung coriander lang yung considered ko na fiber. Pero yung dumi ko malambot. Kasi ang root cause din naman talaga ng mga ganyan na sinisisi ko pa rin talaga dyan, yung nanotech sa katawan. Simula ng ko, na detox ko yung katawan ko ng heavy metals. Tumangkad ako ng onte, tingin ko baka 5'8" na ako Kasi yung dati kong katrabaho, 5'7", matangkad na talaga ako sa kanya. Tsaka hindi ko na feeling na super liit ko dito. Although average dito 5'10" yata, 5'10" nata yung average dito or 5'9", mga nasa ganun. Pero kung Asian ka, 5'9" siguro. So yun yung mga ginagawa ko dito. Tsaka babaguhin nyo yung mindset nyo, yung kung ano talaga yung gusto mo. Kasi POV mo nga, self lang, di ba? Kagaya ko, pinaniniwalaan ko na tatangkad pa ako, which is, naobserbahan ko na tumatangkad din pala talaga ako. Na sasabihin nyo, delusional. Hindi ako nakaka-experience na nakikita ko, mas matangkad ako dun sa dati kong katrabaho within 2 years Kasi magkaka-height lang kami dati. Tapos sabi ko, teka, hindi ko naman kinareer to basta ginagawa ko lang yung ginagawa ko, yung pagte-training. Consistency lang talaga siya. Tapos nakikita ko, sabi ko, ba't parang tumatangkad ako? Now, doon ako naniwala na tumatangkad ako kasi nga, nalagpasan ko yung nursing aid na katrabaho ko, di ba? Now, tsaka ako naniniwala, di ba? Di naman ako maniniwala kung walang katibayan, di ba? Na hindi ko nakita na natangkaran ko yung katrabaho ko, di ba? So, yun, nabibend din talaga yung reality base sa delusion mo. Di ba yun yung sinasabi ko? Kaya babaguhin nyo yung mindset nyo na pangit ako. Now, sinabi ko na rin yan dati. Kaya may mga babae pa rin yung mga lalaki na average looking tsaka mga pangit. Kasi depende na lang yan sa katayuan ng babae, edad niya, tsaka priority niya sa buhay, tsaka yung
tingin niya, kasi break down na to ni Locario eh, may conventional good looking type na na good looking, ibig sabihin preference type, tsaka yung yung brainwashing niya, niya, or yung parang pre-selection, ibig sabihin gumaya lang yung babae kasi maraming babae na nagkakagusto dun sa lalaki na yun. So parang na influential good looking tawag ni Locario dun. Kaya naniniwala rin naman ako dun. Tsaka nag-ikot-ikot din naman ako sa mga mall. Wala naman ako nakita mga chad talaga na makikita mo pang everyday. Yung araw-araw mo na nakikita eh. Kahit sa mall, may matatangkad pa sa akin. Pero kung titingnan ko yung mukha nila, hindi naman tatapat sa mukha ko. Now, bakit ako nahihirapan? Sasabihin kasi nila, bakit single ka pa? Kasi sa Facebook ko sinasabi, wala kang resibo. Malamang nagda-numbers game ka. Tsaka ang experience ko, puro short term. Kasi nga, di ba meron akong ka-long term na 2 years. 2 years LDR yon. Tapos habang nandun siya, syempre, tumitikim-tikim rin ako dito, di ba? Nakadalawa ako. So, once a year. Napansin din, sinabi rin yun nung ka-LDR ko na ganun na kada taon na lang daw nagkakaroon ako ng isa. Ngayon, drought ako kasi nga, dinispatch ako eh. Kasi nga, uncooperative, di ba? Yung ka-LDR ko na rin yun eh. Dapat nakita ko na yun, yung red flag. Kasi, unang meet namin nun, nag-meet kami sa Bonnie. Tapos, niyaya ko na yun na mag-check-in. Agad-agad, unang kita. Actually, titigasan na nga ako nun eh. Kasi, maputi naman siya. Maliit nga lang, pero yung legs niya straight. Tsaka bata siya. So, syempre, malilibugan ka. So, yun. Kasi galing pala siya sa trabaho. Nakita kami noon 10:00. Sabi ko, check-in na tayo. May nag-resistance. Sabi, maliligo daw muna. So, sabi ko, hindi, uwi na lang tayo. Sabi kong ganun. Which is, yun nga, na konting discussion. Siguro 5 minutes lang kami nagkita, tapos umuwi na. Tapos sabi niya, may second pa magkikita. Nakalimutan ko kung anong term niya nun, basta sabi niya ganun. Pero hindi na ako nagparamdam. Tapos nakamatch ko na naman siya dun sa sa Bumble. Tapos minessage ko siya. Tapos sinend ko yung picture ko. Tapos niyaya ko siya na pumunta sa amin. Tapos nung pumunta sa amin, nanood na lang kami ng movie. Tapos wala akong expectation na makakantot ko siya nun. Kasi nga, expectation ko may resistance na kasi, di ba? So, parang gusto ko lang may kasama. Tapos sabay, parang manood lang ganon. Which is yun yung napag-usapan. Tapos bigla ako nagulat kasi nung, gabi, medyo may tama na rin ako konti. Tapos bigla ako sinunggaban, tapos sinalikan, tapos yun na, naghubad na siya. So, gets ko na yun, yung parang ganon. Tapos pinatungan niya na ako, tapos nag-SEX na kami, di ba? As after nun, siguro mga nakatatlo rin kami nun hanggang umaga. Tapos, nagkita pa kami nun. Tapos, siya nagsabi na sa lahat-lahat na naging babae ko, siya yung nagmadali na maging girlfriend ko. Kasi siya nag-offer eh. Hindi ko pa napapanood si Locario neto eh. Kasi yung vetting process. Kaya panoorin niyo yun si Locario. Ang dami niya matututunan dun. Kasi trina ko yung mga experience ko. Sabi ko, resistance. Kaya kailangan nyo talaga cooperativeness talaga ng babae. Tsaka kailangan nyo mag-lead talaga, mag-utos ng mag-utos. Sabi ko, ito na nga yun. Sabi ko ganun. Yung unang kita pa lang, pagkasabi ko na check-in, tapos ayaw, ibig sabihin hindi ka na gusto nun. Nagbago lang yung desisyon niya. Gusto na pala kita. Kasi nakita yung bahay ko, putang ina. Yun yung sabi kong ganun. So, yun. Tapos nag-promise siya sa akin, dahil gusto niya na raw ako. Tapos, so kahit mahirap lang yun, nililibre niya ako. Sabi ko, ikaw naman taya. So, nagli-lead na ako ng ganun. Tapos, pansin ko, sumusunod naman, naglabas siya ng 500 ganun sa date namin. So, sinagot niya yung mga ice cream. Tapos, sabay yung, kada labas namin, hati.
Minsan sagot niya lahat, minsan niyaya niya ako nung Sabado mag Mega Mall, tas nilibre niya ako lahat. So, sabi ko, gusto siguro genuine to. Kaso nga lang, nagdududa pa rin talaga ako kasi, ba't parang ganito? Basta yung gut feeling mo talaga. Kaya kailangan mo talaga mag-utos na mag-utos para malaman mo. Now, sa Facebook kasi, ito hindi ko napapangalanan to. Kasi sabi niya kasi, malalaman mo na mahal ka ng babae kung ginagastosan ka. Ginagastosan ka, tapos nagbibigay ng effort. Now, yan ang pagkakamali ng mga lalaki kasi na-experience ko na yan, di ba? Nung nakita yung bahay ko, dun ako kinantot ng babae, di ba? Tapos, effort. Tapos gusto ka niya, binigay yung SEC. Hindi rin guarantee yan. Ang guarantee lang talaga, cooperativeness. Kaya tama si Lucario kasi yung kafubo ko, binigay nga, first day late to yung dalawang kafubo ko dito. Binibigay nga yung SEX pero puro resistance. Tapos nagbibigay rin naman sila ng pagkain. So ibig sabihin ba nun gusto talaga ako? Hindi Kasi may pakay din naman yan. Alam mo, ganito yung kasi yan. Ang tao hindi makikisama sa'yo kung wala siya mapapala. Kahit na F-body lang yan. Hindi siya sasama talaga sa'yo kung wala siya mapapala. Now, kahit na consistent siya sa'yo, pero pag hindi ka talaga gusto, lalabas talaga yung resistance. Kaya kailangan mo talaga mag-lead, mag-utos na mag-utos. Tapos yun nga. So itong babae na to, itong ka-LDR ko, nagsisend nga siya ng mga photo sa akin, tsaka mga video, everyday yan. Hindi ko na siya nire-remind. As in, everyday niya sinasabi yun. Kasi yun yung promise niya Pero, hindi rin siya guarantee kasi nga, dinisrespect ako Basta may sinabi siya sa akin na hindi ko nagustuhan. Tapos may pre-promise siya akin na babayaran niya ako. Na which is, kaya ako siya dinispatcha kasi hindi siya tumupad sa pangako. Sabi ko, first impression last talaga. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo Tsaka hindi rin guarantee na ginagastosan ka na babae, ibig sabihin gusto ka niya. Ang 100% lang na guarantee na gustong gusto ka ng babae, sinusunod ka niya, boss ka talaga. Alam mo yung mga empleyado na takot ma-dispatch siya sa trabaho? Ganun dapat ang experience mo. Na takot siya sa'yo na i-dispatch mo siya. Kaya susundin ka niya 100%. Now, marami kasi nakikipagtalo sa Facebook sinasabi, ganito, pag mahal ka ng babae, magkukusa siya na magluluto, tapos pagsisilbihan ka. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Now, yan ang pagkakamali nyo. Learn from my mistake. Mga babae nagkukusa yan, pero sa agenda nila. Kagaya ko, di ba? Kinantot ako dahil nakita yung bahay ko. Nagkusa siya nun, di ba? Yung ka-fuck buddy ko rin, one day late din yun. Pero lumalabas talaga ang resistance, sinasabi ko sa inyo. Ang 100% lang talaga na malalaman mo na gustong-gusto ka ng babae is 100%. Ito take note hindi 99%, 100% cooperation. 100% cooperation. Kasi itong ka-F-body ko, biruin mo, sa convenience lang siya pupunta dito, pero pag ako manghihingi, ayaw. Resistance, di ba? Sabi ko, tangina, sige, sulitin ko na lang. Tapos ako rin yung nag-dispatch sa kanya kasi ganun ako May strike kasi ako Alam mo, nagtitest talaga ako ng tao. Minsan pinapakita ko yung weaker side ko para mapalabas ko talaga yung kademonyuhan mo. Na minsan alam mo yung weak na para mapalabas mo yung kademonyuhan ng tao. Kasi naniniwala ako kung mabait ka talaga, nature mo talaga yan. Na hindi ka mang uto or magsisinungaling. Kasi yun na yung principles and values mo. Ibig sabihin, hindi ka nabibili ng pera, hindi ka kayang mauto, hindi ka na madadala sa praises, saka criticism. Yun yung baseline mo. Kahit walang nakatingin, ganun yung trato mo sa mga tao. Kaya yun yung basehan. Kaya, nagtitest ako sa mga to, puro resistance kay body ko, di ba? Resistance. Sabi ko, wag ka na mag-vape dito. Sabi yung ganun. Kada pupunta dito, nagbe-vape. Sabi ko, ang tigas ng ulo nito. Tapos sabi,
Sabi ko, kita tayo dun sa may coffee shop, nagkita kami. Tapos dito tayo daan para mas mabilis. Hindi, dito tayo dumaan sa kabila, mas mabilis. O di, sabi ko, ano ba to, puro resistance. Sabi ko, sige, sulitin ko lang. Yun nga, lahat nga ng mga ka-F-body ko hanggang 3 months lang. 'Di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-numbers game talaga kayo kasi hindi sure yan. Marami mga factors talaga para makuha mo talaga yung gustong-gusto mo sa terms mo. Napaka-tight. Na sasabihin nila, wala nagkakagusto sa... Diyan ka nagkakamali. Sa trabaho nga lang, marami nagkakagusto sa akin eh. Now, hindi ko alam kung anong category nila sa akin. Alam ko gusto nila ako, pero yung category nila, hindi ko alam. Now, diyan na magkakatalo pagka dinirect mo sila. 'Di ba? Kasi yung expectation magkaiba kayo. Oh, we're not in the same page, so this will not work. So, yung ganun mangyayari, 'di ba? Kasi tingin niya sa'yo, pang boyfriend long term. Tingin mo sa kanya, pang short term lang. So, kahit na gusto ka niya, iba yung category niya, hindi tugma sa'yo. Ganun lang naman yun eh. Hindi kasi naniniwala yung iba na mula nagkakagusto sa'yo, single ka pa rin. Hindi maglakad nga lang ako sa street dyan, may tumitingin sa akin eh. No, pwede ko sila kausapin, i-approach ko sila, i-direct, which is mga ilan-ilan. Now, pag dinirect ko na sila, sinabihan ko sila, you're sexually attractive, we should get together. No. Oh, bakit no? Bakit no? Tiningnan mo ako, bakit no? Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi guarantee ang choosing signals na yan, di ba? Ang guarantee talaga yung cooperation. Pag nagkukusa yung babae, di ba, may nakikipagtalo pa sa Facebook, sabi, pinagluluto daw siya. Nireplyan ko, sabi ko, dapat nga hindi na ako nakikipagtalo kasi magkaiba na kami ng kamalayan, di ba? Sabi ko, now, yung niluto niya, malamang gusto yun ng babae. May binigay ka bang recipe sa kanya? Tsaka yung specific na gusto mo talaga kung paano iluto yung bagay, pagkain na yan, di ba? Doon mo malalaman kung talagang gusto ka talaga. Susundin niya yung specific kung paano iluto. Tsaka kung ano yung gusto mo. Meron akong ganyan na katrabaho kasi yung asawa ko gusto niya ganitong luto eh. Now, yun yung sinasabi ko na down talaga. Kasi yung specific na luto, inutos ng asawa niya. Now, itong mga nasa Facebook na nakikipagtalo, pinagsisilbihan daw sila ng kusa, hindi na raw kailangan sabihin niya, yan ang pagkakamali mo. Kaya kinukorek ko na kayo dito kasi tama si Lucario. Kasi mas matanda pa sa akin yun eh. Mas maalam sa game yun. Yan yung sinasabi ko sa inyo na kailangan mo talaga mag-utos. Now, meron din nagpakasal, di ba? Nakaka-chat ko to. Tinanong ko siya, inuutusan mo ba yan? Sabi, hindi. Pinagsisilbihan naman akong kusa. Now, isa pa to. Yan na naman yung pagkakamali nyo. Na nagkukusa kasi tao base yan sa interest niya. Kasi iluluto ka nga niya, pero yung panlasa niya yung masusunod, hindi yung sa'yo. Ikaw naman, tanga-tanga. Sige na nga, pinagsilbihan niya ako eh. So, nasa program ka pa rin ng babae. Nasa program ka pa rin niya. Pinagsilbihan ka niya, pero yung panlasa para sa kanya, di ba? Hindi para sa iyo, wag kang tanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, utusan niyo yung babae niyo, diyan mo malalaman na kung gusto ka talaga or hindi. Kasi pagka pumalya siya, pwede mo siya i-dispatch siya, kagaya ng pagdi-dispatch siya ng boss sa nanging-empleo, di ba? Pag hindi nasunod yung protocol, tsaka pag nagkamali yung empleyado. Now, ang boss ba nagbe-bend sa rules niya? Now, dapat patatagin mo rin sarili mo. I-lead mo yung sarili mo para ma-lead mo yung ibang tao. Pag sinabi mong ganitong oras. Isa pa yan, ugali ko yan. Pucha, ayaw ko talagang late. Kahit nga sa libre na pagupit pumupunta ako dun 30 minutes ahead tapos umuupo ako. Kasi gusto ko, ako pinakauna dun na gugupitan. Ayoko yung pipila ako na ang daming tao. Now, kailangan disiplinado ka sa sarili mo. Ililid mo yung sarili mo para malid mo yung ibang tao, di ba? Kaya sinasabi ko sa iyo, baguhin niyo yung mindset niyo na pa-victim. Masyado kasi kayong nakafocus sa external. Ibig sabihin ng focus sa external, yung mga hindi nyo makokontrol. Sabihan ka lang ng pangit. Tapos,
ikaw naman na down ka naman. Kung ako sa'yo, kung sinasabihan ka ng pangit, di ka dapat maapektuhan yan. Kasi, sure, pag nag-numbers game ka, may maging tayong tinatawag. Tsaka, depende na lang yan sa priority ng babae, di ba? Tsaka, age niya. Na maging realistic naman din kayo, kagaya ko. 39 na ako. Realistic naman din ako, di ba? A-approach ako kung sino gusto ko. Sino sumampa, di, ganun lang naman. Tsaka yan yung kapangyarihan ng lalaki, di ba? Mag-approach. Wala ngang boundaries dyan. Kahit sabihin ka pang creepy, approach mo 18 or ano, di ba, manakwento nga ako, nagkamali ako ng approach, di ba? Kasi tangkad na itong babae na to, 6 foot eh. Tapos ako 5'8 lang or anihap. Tapos, di ko alam, 16 bala siya lang nagsabi. Diba? Wala kasing boundary yan. Basta kung matipuan mo, i-approach mo. Meron nga ako kahapon, nung isang araw, in-approach Japanese siguro to o Korean. Siguro mga edad nito, mga 28 or 30 na. Base sa mukha tsaka skin texture. Natakot siya. So, natakot din ako, kinabahan ako. So, umalis na lang ako. Tinatanong ko kasi pangalan. Tapos di umiimik, tapos umaatras. So, bigla akong kinabahan. Sabi ko, ganun kasi yun we reflect each other. So, pagka yung isang tao uneasy, magiging uneasy ka rin. Kuwari ikaw, nag-start ka, insecure ka, di ba, ninenervyos ka mag-approach. Promise yung tao na i-approach mo, ninenervyosin din. Now, ganun din ako Now, confident ako, in-approach ko siya. Kasi hindi ko pa alam yung reaction niya. Now, pag nalaman ko yung reaction niya, ninervyos siya, natakot, bigla na rin ako matatakot or maninervyos, di ba? Hindi ko na problema na maging komportable siya. Kasi first impression last The fact na natakot siya sa akin, ibig sabihin, hindi niya ako gusto. Minsan nga yan yung kiniinisan ko Bakit lahat ng tao natatakot? Kasi tahimik ako tsaka seryoso. Ganito lang naman boses ko ng ganito. Tapos natatakot sila. As in, kahit lalaki. Kaya nga lagi ako solo Kasi ito yung lagi sila natatakot. Kahit sa trabaho natatakot. Sabi ko ay natakot siya. Pero may mga ibang babae naman na straight to the point. Di naman sila natatakot. Pero ayoko na kasi mag-adjust Mahirap kasi yung ikaw mag-a-adjust sa tao. Kasi parang nangyayari, hindi ka nagiging komportable, nagsisinungaling ka sa sarili mo. Di nagsisinungaling ka na rin sa kanya, di ba? Both kayo nagsasayang lang ng oras. Kaya baguhin nyo na yung mindset nyo. Ang focus nyo lang talaga sa sarili. Na pumera ka, develop mo yung skills mo, kung gusto mo magbabae, mag-approach ka ng gusto mo, ganun lang naman yun Kung sino yung gusto mong babae, approach mo lang. Wala namang masama yan, win-win pa rin naman yan. Pero hindi ko ina-advise sa inyo yung talagang lalabas ka lang para mag-approach. Na pwede mong gawin yan kung pepera ka, di ba? Yung parang ipopost mo sa mga YouTube channel pero walang face, conversation lang. Tapos ibiblip mo yung name. Para kumita ka. At least yun, social experiment, kumikita ka pa. Now kasi itong sa akin kasi social development lang naman to Tsaka overcoming fear, tsaka nervousness. Yun lang naman yung sa akin Kasi confidence, granted na sa akin yan dahil wala na yung maya Ibig sabihin ng maya, illusion sa perception ko. Yung confidence ko kahit okay naman yung confidence ko kasi kahit sinong lahi talaga na-approach ko, hindi ako nahihiya. Tsaka kinakausap ko kahit sinong lahi. Now, yung mga ibang mga tao, white siya, hindi ko siya kaya kausapin kasi Asian lang ako. Black siya. May yung mga ganun, yung mga deviation sa utak. Wala na sa utak ko yan. Kaya kahit sinong lahi pa yan, basta trip kita, kaya kita i-approach. Now, ninenervyos pa rin ako kasi minsan hindi sa akin nanggagaling yun dahil sa kanila. Kasi pag in-approach ko sila, ninervyosin din ako kasi ano bang next na nervyos? Tangina, di isusumbong ka, di ba? Or magagawa na iskandalo.
Sino bang hindi ninervyos na lalaki? Kaya nga ginagawa ko, once na ninervyos na yung babae or ayaw, may resistance sa unang approach ko pa lang, sumisibat na ako kasi nga ninenervyos na rin ako sa pinapakita niyang resistance eh. Ninenervyos na rin ako eh kasi nga gagawa ng skandalo yan, 100%, 'di ba? Kaya sinasabi ko, yung mga nararamdaman mo, hindi 100% yan nasa iyo kasi we reflect each other nga, 'di ba? We reflect each other. So kung ninervyos siya, ninervyos ka, ninervyosin din yung yung in-approach mo. Now, dati, nung mga umpisa pa lang ganyan, nagda-direct approach ako, ninervyos ako. Pero lately, hindi na. Ang source na ng nervyos ko, pag natatakot na yung babae, doon na lang din ako ninervyos. Which is, umaalis na ako. Nagpe-playing safe na lang ako. So, paano? Yun lang siguro. 30 minutes na. Peace.